Hello po sa aking mga kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya, my brothers and sisters in Christ. Ako po ay nandito muli, mag-share ng topic na ang topic po natin ay ginagamit ba natin ang salita ng Diyos para sa sariling kagustuhan. So alam ko po itong topic na ito ay pasag na itong topic na ito. Siguro naging biktima tayo or nagpabiktima o talaga sinadya natin. Di ba po ba? Tatlo lang yun eh, nabiktima or nagpag-victim or talagang sinadya natin. So, alam ko ay masakit po ito at hindi po ako nandito para exempted dahil kasama din po ako doon. Hindi po ako nagmamalinis dahil po ang salita ng Lord ay dito sa mga perfect kundi yung mga taong willing na mag-accept sa kamalian at muling humihingi ng pagkakataon na itama yung mga nagawa na desisyon sa salita ng Lord. So, ito po yung main truth po. Hindi binigay ang salita ng Diyos para suportahan ang ating desire, kundi para sa baguhin ang ating puso ayon sa kanyang kalooban. So number 1 po, ang salita ng Diyos ay para magtuwid, hindi mag-justify. So ang ibig sabihin ng justify po, para maintindihan po natin, pinagtatanggol ang sarili. Ganun po yung justify. Laging pinagtatanggol sarili. Ano pa? Pinapalabas na tama ang mali. Humahanap ng dahilan para suportahan ang gusto kahit hindi ayon sa Diyos. So, dito natin makikita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ang salita ng Lord ay hindi sumasang-ayon sa mga maling kagustuhan natin. Dahil ang salita ng Diyos, sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ulit ko lang po, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Sa Tagalog po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa mapapakinabangan naman sa pagtuturo, sa pagsasaway, at sa pagtutuwid. Hindi ito para ipagtanggol ang kasalanan, kundi para ituwid ang maling direksyon. So yun po yung pinakaano po doon. Hindi po ito na inaano yung kasalanan. Kung mali, mas mali. Basta kinokorek ko, tinutuwid. Alam ko, ito ay napakasakit sa atin, pero ito po ay makakabuti sa ating buhay. So, hindi lang po sa ating buhay, kundi sa ating spiritual din also. So, pangalawa po, may mga taong binabaluktot ang Biblia ayon sa gusto nila. So, 2 Peter chapter 3 verse 16, which did twisted their own destruction. So, sila mismo, o tayo mismo ang gumawa yung kung bakit tayo napahamak. So, sumipa ka, ang salita ng Lord, ito ay matalas. Kapag mali ang pagkagamit mo, masusugatan ka. Ay minsan, bakit nasasabi natin, parang pinabayama ko, Lord, bakit gano'n? Kasi nga, mali ang pagkagamit ng salita ng Lord. Kung bakit napahamak tayo, hindi dahil pinabayaan tayo ni Lord, kasi walang kinalaman si Lord doon. Tayo po ang may gawa nung kung bakit tayo napapahamak sa ating buhay. Kailangan po tama ang paggamit po. So, pinipili lang ang verse ng pabor sa kanila. Iniiwasan ng verse na nagko-correct. Siyempre naman, masakit kasi ang mag-correct, di ba? Mas masarap yung pabor lang sa'yo. So, simple example lang po. Pag meron tayo nakikita sa Biblia sa mga verses, sabi yun na okay lang uminom kasi sabi ng Biblia may halak. So, ito yung pag-justify. Ginagamit ang Biblia para suportahan ang mali. So, pag meron tayo nakita sa Bible verse, ito po yung tama. Iniiwasan ko ang kasalanan dahil sabi ng Diyos na maging banal, ito ay pagsunod. Siyempre pa naman, be holy because I am holy. Be perfect because I am perfect. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging perfectionist. Kasi pag perfectionist po, yung parang sabi mo, kaya kong maging mabait. Hindi po yun. Ibig sabihin, maging banal, holy because God is holy. Ayaw niya ng kasalanan. So kaya tayo, kailangan natin iwasan yun para hindi magalit si Lord sa atin at hindi tayo mapahamak. Kasi nga, wala tayong covering, wala tayong protection pag may kasalanan tayo. So we need always be
uh, do na uh, umuwas sa kasalanan because we know our God is holy God. Kapag kilala mo ang Diyos natin, siya ay banal na dapat po ay igalang po natin yung ating Diyos, ang ating Diyos na buhay, ang Diyos nating buhay. So, kasi siya ay banal. So, pangatlo po, ang tunay na anak ng Diyos, okay, ay sumusunod kahit masakit. Yun po yung totoo. Kaya ang pagsunod po sa Panginoon ay may kasama po na suffering sa ayo at sa hindi natin. Mayroon, masasaktan tayo. Masasaktan tayo dahil nga sumunod tayo kay Kristo. Pero yung pagsunod na yun ay doon po nakikita na nakikilala na talaga tayo naging party sa Kanya. So blessing po yun. So, if anyone will come after me, let him deny himself. Luke chapter 29 verse 23. Ang sino man sumunod sa Kanya, kailangan ikanulo ang kanyang sarili. So, hindi tayo makakasunod sa Panginoon hanggang bitbit natin yung ginagawa natin ng mali o kasalanan. So, hindi sa sariling desire ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. So, biblical idea po, justification po, excuse, defense, and self-will. Yun po yun. Self-will, defense, excuses, yun po ay justify. Ang ginagamit ng salita ng Diyos para hindi magbago, hindi mag-repent, at ipaglaban ang sariling desire. Ipinaglalaban natin yan kahit anong mangyari. Sa madaling salita, mag-justify ay gawing dahilan ang Biblia para sundin ang sarili, hindi ang Diyos. So, yun po yung totoo. So, pangapat po, kapag inuna ang Diyos, siya ang mag-aayos ng desire natin. So, Psalms chapter 37 verse 4, alam ko po itong verse nito ay narinig na natin, memorize na natin. So, ano ba ang pagkagamit nito? So, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, sa Tagalog, magpakasaya ka sa ating Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga nasa na inyong puso. So, ibig sabihin, delight yourself in the Lord. Magpakasaya ka sa Panginoon. Paano ba natin mapapasaya si Lord? Yung paggawa ba ng kasalanan? O yung nakikipag-compromise tayo? Ano ba yung mapapagalak mo si Lord? Lagi ka always na nagbabasa sa kanyang salita, nag-worship daily, na you are always walk with Him. At ibibigay niya ang ating nasa na ating puso. So, hindi lahat ng desire ay galing sa Diyos. Alam po natin yan. Pero kapag siya ang sentro, lilinisin niya ang puso natin. So kapag si God ang naging sentro, yung kalat sa ating mga puso, tatanggalin niya yon. Kasi akala natin, yung mga pinapasok natin sa ating mga desire, nakakabuti, pero basura pala yon. So lilinisin ni Lord yon ang puso natin para mas malinaw at maintindihan natin yung magiging kalooban ng Lord sa ating buhay. Kaya pala tayo, may mga kadiliman tayo sa buhay because marami tayong in-input sa ating mga puso. At yun na nagiging black para hindi natin makita yung kalooban ni Lord para sa atin. So, huwag gamitin ang Biblia para suportahan ang gusto. Gamitin ang Biblia para baguhin ang ating buhay. Ang salita ng Diyos ay authority, hindi excuses. So, mag-iwan po ako ng mga verse sa Bible, sa Bible. Jeremiah chapter 17 verse 9 sa NIV, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand? So ito po ay basig na basig po ito para sa atin lahat. Ang puso ang mapanglinlang higit sa lahat ng bagay at walang lunas. Sino ang makakaunawa ito? So, minsan nagagamit natin ito pero hindi natin na-apply sa ating buhay. Totoo po yun. Ang puso po ang pinakamantarayan sa lahat. Sino po ang nakakaintindi ito? Maging ang ating puso ay hindi natin maintindihan. Kaya i-surrender natin ang puso natin sa Lord. Puso natin sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang po makakaintindi sa ating puso. Siya ang mag-heal sa ating mga puso. So, sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa Tagalog, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso
Dahil dito nagmumula ang lahat ng iyong ginagawa. So, pagkaingatan mo ito yung pinakamataas sa lahat, yung puso natin. Ingatan po natin kung anong lumalabas sa bibig mo, yun ang nasa puso. Kung ang nagre-reflect sa pagkatao mo, yun ang puso mo. Yun ang puso natin. Kung madilim ang bibig, puro ang pagkatao natin, yun ang puso natin. So, dapat po ingatan natin ang puso dahil yan pinaka ano sa lahat ang puso natin kasi yan ang hinahabol ng Lord, yung heart natin, katulad ni David, di ba? Hinahabol ni David yung puso ng Diyos at ganun din ang Diyos, hinahabol ng Diyos ang puso ni David na yung puso natin, ingatan natin na hindi ito makontamina o matoxic or makuha ni numan si Lord lamang ang magiging sentro sa lahat nito. So mag-iiwan po ako ng verse po. Mag-iwan po ako ng mensahe. Ang puso natin ay parang isang sisidla, isang vessel, sabi niya, na pinili ng Diyos upang maging kanyang tahanan. So, pinili ng Lord ang ating puso. Kapalad ka, kapatid. Pinili tayo. Hindi siya naninirahan sa gusaling gawa ng tao, kundi sa pusong handang sumunod at magmahal. Kapag pinuno natin ang ating puso ng sa kanyang salita, ang ating mga desire ay unti-unti hubugin ayon sa kanyang kalooban. Hindi lahat ng gusto ng mundo ay makakabuti sa atin. Pero ang nais ng Diyos ay laging magdala ng buhay, kapayapaan at tunay na kagalakan. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong puso araw-araw. Kapag siya ang nasa loob, ang direksyon ng buhay mo ay laging patungo sa tagumpay na may layunin. So, Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. So, mapalad po, may talisay ng puso dahil makikita nila ang Diyos. So, ingatan po natin ang ating puso. Ingatan po natin ang salita ng Lord ay hindi natin magamit sa mali. Na doon ay nagamit natin sa mali. Ngayon, pitama po natin, 2026, hindi pa po muli yun ang lahat. Ayusin tayo ni Lord. Ano man nagawa natin ng mali sa salita ng Lord. Pagpatawad natin, Lord, sorry. Gawa ko yun dahil nakala ko tama eh. Tawarin mo ako kung ako'y nabiktima or nagpa-victim o talaga sinadya ko talaga. So, si Lord lang po magkakapag-judge po sa atin. So, mga kapatid, patuloy po tayo magsaliksik at itama po. Dahil ang gusto ni Lord ay maghari siya sa ating buhay. Hindi sa mga material na bagay o sumang-ayon ka sa sanlibutan. Dahil po we are citizens in heaven. Yes, we are citizens in earth. But our priority more than is sa kingdom of God. So yun lamang po mga kapatid. God bless po. Mahal na mahal kayo. Bye.